Day off ko ngayon, no? Yung trabaho ko kasi dito sa Taiwan as factory worker ay Monday to Friday lang. Kasi maliit lang naman na kumpanya yung napasukan ko dito. Family business lang. Hindi tulad dun sa mga electronics na shifting shift. Ngayong araw, no, ay napag-desisyon ko na ayusin ko tong lagayan ni Kasi wala pang bagyo pero para na kaming dinaanan ng buhawi dito. Ang goal ko dito ay hindi magkita tong mag-ina. Kasi kinakabahan ako na baka juntisin yung mama ng anak. Ano-ano na ng anak yung magiging anak niya, no? Ipalaygit sana namin to si KitKat. Kaso mahal man, oy. Wala pa kaming budget. Pero nalalaygit ba talaga yung mga aso, guys? Nung nakaraan kasi nanganak ito si KitKat ng 6. Kahit anong pigil namin sa mga manliligaw ni KitKat. Pagkabilugan ng buwan, kahit kanal nilalangoy nila, makita lang si KitKat. Kaya ayaw nilang buwan lang, nanganak siya ng 6. Nawala pa yung isa, kaya 5 na lang. Ang problema kami noon kung saan namin ipamimigay yung mga anak niya. Kasi hindi naman kaya pakainin yung 6 na aso. Pero cute na cute kami sa kanila, no? Love to namin. Daanan pa kami ng bagyo dati. Kaya nirescue namin ni brother yung mga tuta. Kinakabahan kami, nasa tabi pa naman kami ng kanal, baka malaglag yung mga tuta sa kanal. Nakakagigil talaga yung mga tuta pag maliit pa, no? Pero pag malaki na, nako, si Kuya Tunix, binibilhan pa niya to ng mga gatas. Pinapainom niya si KitKat at saka yung mga tuta. Sana all. Pero merong pinaka-favorite si Kuya. Itong isa, pinangalanan niyang si Pulgoso. Sabi niya, ipamigay ko na daw lahat, wag lang to. Kaya nag-message agad ako kay Kuya Darwin. Sabi ko, kung gusto niya ng aso, pinagmalaki ko na may breed itong mga aso. Kahit wala, good. Sabi niya, itanong daw muna niya sa tropa niya. At saka butihang palad ay hiningi agad yung 3. Kahit gustong-gusto naming alagaan itong mga aso na to. Alam namin na paglaki nito, hindi namin to kayang alagaan lahat. Kaya nung minsang day off ko at kaya nang kumain ng kanin itong mga asong to, ay ihahatid ko na ito sila. Sabi ko kay KitKat, magbabay ka na sa mga anak mo. Hindi mo na sila makikitang muli. Ito si Inday, pinangalanan kong Inday kasi siya lang kasi yung babae. Naawa ako sa mukha ni Inday. Tinulungan na nga ako ni brother magpasok dito sa bag ng mga tuta. At habang papunta ako dun sa papibigyan ko sa mga tuta ay parang na-imagine ko man ang aking sarili, oy, na ako itong mga tuta. Napaiyak talaga ako sa aking imagination, guys. Magulgol talaga ako, oy. Nung grade 2 kasi ako, nalaman ko na ampon pala ako talaga. At sabi-sabi dun sa amin, bininta lang daw ako ng 8K ng totoong nanay ko. Pero may nagsasabi din sa akin na 10K daw. Magkano ba talaga? Baka 8K lang talaga, sinukli yung 2K. Kaya siguro ganito rin ako katibay, no? Kasi simula elementary ako, binubuli na ako. Kaya sanay na akong masaktan. Habang nagdadrive ako, no? Huminto ako kasi naghiyawan man yung mga tuta sa bag. Chinek ko sila isa-isa. Buhay pa naman. Natakot lang siguro kasi sobrang ingay sa daan. Tsaka mainit din. Naipamigay ko naman sila dun kay Kuya. Nakalimutan ko lang yung pangalan ni Kuya, no? Pero alam ko na mabibigyan sila ng magandang buhay doon. Kasi resident na ata dito si Kuya. So shout out kay Kuya. Sana mapanood mo tong video na to. At nasa mabuting kalagayan yung mga aso, no? After almost 1 year, no? Ito na nga at malaki na si Pulgoso. At ang harot-harot nila ng dalawa ng nanay niya. Mama mo yan! Kahit gaano ko pa siguro ipamukha kay Pulgoso na mama niya yan si KitKat. Baka sagutin lang talaga ako na and so. Tapos mga nakulit ng 6. Kaya nung minsang mag-isa ako sa bahay, naisipan ko talaga. Nagagawa ako ng paraan. At saka gusto ko ding itry kung marunong ba akong magkarpintero. Nagsukat-sukat na nga ako kahit hindi ako marunong tumingin ng metro. At kinuha ko yung mga scrap ng kapitbahay na kahoy. Ano bang tawag dito? Plywood? Ay hindi to plywood, hindi man lumilipad. At pinagbubuhat ko na tong mga kabinet na sira. At pinatong ko dito sa bahay-bahay na ginawa ko kay KitKat para hindi lilipad. At nilalagari ko na tong mga kahoy, no? Nakakapagod pala maglagari, guys. Kaya pala 50-50 yung labor ng mga karpintero ngayon. Kasi halos lahat ng body parts gumagana. Yung utak. Ay, wala pala ako nun. Itong pinukpo ko, guys, ay pagkakabitan ko to ng pintuan. Nanggigigil lang ako, no? Ito nga, at sinukat-sukat ko na tong pintuan. At tuwang-tuwa nga ako, no? Kasi yung ini-imagine ko sa utak ko, parang magagawa ko talaga to. Feel ko lang. Inabutan na ako ng napakatirik ng araw. Wala pa akong final na nagawa. Ilang pako na yung nasayang. Kasi kada pako, tanggal ulit. Pako na naman. Kaya ata, bibihira lang yung babae na karpintero. Kasi iba-iba yung utak. Nakailang pokpok na rin ako sa kamay ko. Kamuntikan ko na talagang itapon tong martilyo. Iba-iba yung ini-imagine ko dito. Ganun pa man ay na-finalize ko din to. At ikakabit ko na tong pinto. Wala akong Viagra, guys. Ay hindi Viagra, yung naghahawak sa pintuan. Bisagra pala. Naalala ko tong chinilas ko, namuntikan mabagok yung ulo ko sa CR kasi na-slide ako. Kaya naisipan kong gawin na lang siyang bisagra dito sa pintuan na ginawa ko. At tuwang-tuwa naman ako kasi feeling ko okay lang. Ang goal, mabuksan, masarado. At hindi makapasok si Pulgoso. Tuwang-tuwa naman ako sa kagagahan ko, no? Wala na tuloy akong chinilas. Inulit ko yung pagkalagay, dapat pahalang. Ano ba yung pahalang? Yung parang horizontal. Ay ano ba yung horizontal? Vertical? Ay basta basta yung patayo yung chinilas. Para mapako ko ng maigi at di matanggal tong pintuan. O, di ba? Kasi wala na akong chinilas. Natuwa talaga ako ng slide. Kaya dinagdagan ko pa ng pako itong chinilas. At itong habayanas ko na sira ay kinuha ako at i-repair ko, no? Ito na lang yung gawin kong chinelas. Kasi sayang naman kung ito yung gawin kong Viagra dun sa pintuan, no? So ayan na si KitKat. Diyan na yung bahay niya. May pinto-pinto yan kaya hindi basa-basa makapasok si Pulgoso at iba pang mga aso. Ewan ko kung nagawa ko bang tama itong paglagay-lagay ko nito. Baka isang talon ni Pulgoso nito ay matumba na tong lahat. May trapal akong pinulot dun sa company. Tinapon kasi may butas. Tinahi ko siya kasi gawin ko siyang bubong doon. Kasi kalahati ng bahay
bahay ni KitKat ay gawin kong shop-shop. Paglagyan ko ng mga motor. Ito na nga, tinila ko na tong malaking trapal. Napakalaking trapal pala nito, oy. At pinagtatali ko na nga. Parang naubos talaga yung lakas ko, guys, kasi mabigat talaga tong trapal. Pero ganun pa man ay natapos ko din to. At ito na, tapos na talaga. At ito na talaga siya, nalagyan ko na siya ng bubong. Tapos dito, ito yung pintuan ko. Naglagay din ako ng lock-lock. Not bad for the first timer, no? So, pag makaipon ako dito sa Taiwan at uuwi na ako ng Pilipinas, naniniwala pa rin ako na kaya kong i-build yung bahay na dream house ko. Char. At ito na nga, pinasok ko na nga tong motor ko na si Negro dito sa ginawa kong shop-shop, no? Kasi tatanggalan ko siya ng makina. Paano ba naman kasi pagkatapos kong in-overhaul to, nalustrade yung lock ng camshaft. Pero pinapatakbo ko pa kasi din. Curious ako kung mawawasak ba talaga yung makina ni Negro. Tapos kinabukasan, umulan. Nako, nagsahod ng tubig yung trapal. At muntika nang bumagsak sa motor ko. Bumagsak na pala. Sa isang iglap, nasira yung pinagpaguran ko ng isang buong araw. At magre-repair na naman ako nito ulit bukas. Wala pang bagyo dito sa Taiwan pero nasira na siya kaagad. Sa sobrang inis ko, sinaksak ko tong trapal para mabutas siya. Kit! Ate, kabalik pa. Kit, balik na Kit! 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 At nanagdangan pa yung inis ko kasi kalahating oras na akong naghabol nito kay KitKat. Baka mabimbang to sa isang iglap kasi nakawala. Hayop talaga. Apoy. Yun lang guys. Thank you for watching. Ikalderita ko talaga to si KitKat.